Dominant Protector. Credit to the author. 1841-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang isang matandang babae na isang scrap picker ay natural na hindi alam ang tungkol sa mga magsasaka. Ito ay isang napakalakas na tao, katulad ng mga eksperto sa martial arts noong sinaunang panahon. Siya ay master ng martial arts, para siyang multo. Mapait na ngumiti si Cheryl. Kung ganoon, sa wakas ay naiintindihan na ng matandang ito. Lumalabas na na-offend mo ang isang martial arts expert. Tumango ang matandang babae. Tapos dito na muna tayo tumira. Basura lang ako. Walang makakapansin sa akin. Sobrang safe dito. Lola, sasama kami sa iyo bukas ng scrap picking. Tumango si Cheryl. Nagpasya na si Cheryl, may kailangan siyang gawin. Ang perang dala niya, kasama ang 100,000 mula sa matandang babae, ay sapat lamang para ipambayad sa medikal na gastusin ng kanyang ama sa maikling panahon. Kung hindi pa rin magising si Terence, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagbabayad ng mga medikal na bayarin upang manatiling buhay ang kanyang ama. Bagamat hindi natulungan ng ospital ang kanyang ama na magising, tiyak na may paraan si Terence. Kinailangan niyang kumapit hanggang sa magising si Terence at hindi siya maaaring sumuko sa paggamot. At saan nanggaling ang perang ito? Kanina pa iniisip ni Cheryl ang problemang ito. Naisip niyang maghanap ng mapagtatrabahuan, ngunit pagkatapos ng pagsubaybay ni Leon, alam niyang imposible iyon. Hindi bababasa, hindi niya maipakita ang kanyang mukha sa publiko. Ang pag-scavenging kasama ang matandang babae ang tanging pinili ni Cheryl. Walang sino man ang mag-aakala na ang dating mataas at napakalaking miss ng mga industriya ng Pablo ay magiging isang batang babae na pumulot ng mga scrap. Kahit si Cheryl ay hindi inakala na gagawin niya ito balang araw, lalo pa si Leon at ang iba pa. Gayunpaman, nagbago si Cheryl sa sandaling nagpasya si Josephine at bumalik sa villa upang makita ang malaking pagbabago sa kanyang pamilya. Anong miss? Kung wala ang kaluwalhatian ng kanyang ama, siya ay wala, hindi man kasing husay ni Josephine. Kaya wala na siyang psikolohikal na hadlang nang sumunod siya sa matandang babae upang mamulot ng mga scrap. Kaya niyang umasa sa sarili niyang 2 kamay. Para kay Terence, para sa kanyang ama, walang dapat ikahiya. Hehe, no need. Manatili ka na lang sa bahay. Kaya nitong mag-isa itong matandang babae. Babayaran ko ang mga gastusin sa pagpapagamot ng batang himalang doktor araw-araw. Ilang dekada na akong namumulot ng basura, nakangiting sabi ng matandang babae. Naranasan ko na ngayon. Lola, sa maraming tao, palagi kaming kikita ng mas malaki. Matigas na sabi ni Cheryl. Mabuti yan, ngunit kayong 2 babaeng may malambot na balat at malambot na laman ay dapat magsuot ng maskara. Kung hindi, maghahihinala ang mga tao kapag nakita ka nila. Sabi ng matandang lola matapos mag-alinlangan sandali. Nagulat si Cheryl, ang matandang babae ay talagang isang maselang tao. Naiisip niya ang mga detalye na hindi man lang nila naisip. Anong mga halamang gamot ang kailangan mo? Pupunta ang matandang babaeng ito at kukunin ang mga ito para sa iyo ngayong gabi. Tanong ng matandang babae. Narito ang recipe. Gustong sabihin ni Cheryl na gusto niyang sumama sa matandang babae, ngunit natatakot siyang mabangga si Leon. Malamang ay nandyan siya para hanapin sila kung tutuusin. Lola, hayaan mo na si General Wilson na sumama sa iyo, mapoprotektahan ka nito. Gabi na, nag-aalala akong mag-isa ka. Haha, sikat na sikat din ang matandang babae na ito sa lugar na ito. Sino kaya ang magnanakaw ng trash collector na tulad ko? Ngumiti ang matandang babae, ngunit tumango siya pagkatapos ng pagpupumilit ni Cheryl. Okay, pagkatapos ay sasamahan kita. Ang general na si Wilson na iyong binanggit, ito ba ay aso? Oo, General Wilson, bumili ka ng gamot kay Lola. Protektahan ang kaligtasan ni Lola, naiintindihan mo ba? Utos ni Cheryl. Woof, woof, woof. Tumango si General Wilson. Gayunpaman, nagulat ang matandang babae nang makita si General Wilson. Nagulat siya nang makita ang isang matalinong aso. Bagamat nakita niya ang aso na may bitbit na bungkos ng mga bag, hindi niya ito gaanong pinansin.
Maraming mga hayop ang mas malakas kaysa sa mga tao, ngunit nang tumingin siya kay General Wilson, hindi niya maiwasang maglabas ng nagulat na, "Terence. Anong mali?" Natatarantang tanong ni Cheryl. "Wala lang, napakatao ng asong ito." Umiling ang matandang babae at magiliw na sinabi kay General Wilson, "Tara na at bumili tayo ng gamot sa matandang babaeng ito." Wolf! 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 Agad na sinundan ni General Wilson ang matandang babae palabas ng silid. Pagkalabas ng matandang babae sa silid, huminga ng malalim si Cheryl. "Yasi, napakaswerte talaga namin na nakilala namin ang matandang babae dito, wala man lang kaming matutuluyan kung hindi." "Tama, Propeta Yasi, ikaw ay kamangha-mangha. Mayroon kang kalasag bro upang gumawa ng isang magandang bagay para sa iyo at ngayon ikaw ay binabayaran." Tumango si Yasi. PFFT. Hindi nakaimik si Cheryl. Kung magkatotoo ang hula niya, makatwiran sana, ngunit maliwanag na nagkataon lang ang pangyayari ngayon. Marunong talagang kumuha ng credit ang babaeng ito. Natural, hindi magiging interesado si Leon sa isang matandang babae na nagdala ng kanyang aso para bumili ng gamot. Naglakad-lakad siya at hindi nahanap sina Cheryl at Yasi kahit saan. Dahil sa pagkabigo, tinawagan niya si Alfred York para humingi ng tawad. Dahil sa maliit na pagkakamaling ito, pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon at napuno siya ng panghihinayang. Gayunpaman, hindi sinisi ni Alfred si Leon sa kanyang paliwanag sarili niyang kasalanan ang hindi pagpapaliwanag ng mga bagay ng malinaw noon. Si Alfred ay hindi isang taong hindi alam kung ano ang tama o mali, kaya sinabi lang niya kay Leon na hanapin muli ang bilya upang makita kung may mahahanap siya. Kung wala lang, sumuko na siya sa ngayon. Kung gusto ni Cheryl na magtago, si Leon ay hindi makakahanap ng anumang mga pahiwatig sa kanyang sarili. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Sa villa ng pamilya Charlton. Matagal nang umalis sina Amara at Julian. Bahagyang nasugatan lang silang dalawa at hindi nila alam kung bakit magpapakita ng awa si Leon. Kahit anong mangyari, buhay pa rin sila. Tumakas sina Cheryl at Yasi para hindi sila magtagal sa villa. Kung bumalik si Leon, hindi nila siya makakalaban. Kung wala sina Cheryl at Yasi, magiging tanga sila para labanan si Leon. Kaya, nang bumalik si Leon sa villa, walang tao doon. Sinimula ni Leon ang kanyang paghahanap mula sa unang palapag, ngunit wala siyang nakitang anumang halaga. Nang walang mahanap, tahimik na umalis si Leon sa Starfield at bumalik sa Hidden House York. Sa ilalim ng madilim na liwanag, maingat na umupo si Cheryl sa harap ng kalan, tinitingnan ang Avalon Ian medicine sa clay pot. Mahigpit niyang sinunod ang mga tagubili ni Kuya Zhang, ngunit ang nagpasakit sa kanyang puso ay ang halaga ng gamot ni Terence ay mahigit $1,000. 1842. Ito ang presyo ng unang Race Eta. Bagamat hindi pa nabibili ang mga sangkap para sa pangalawang Race Eta, ipinakita ito ng lola sa may-ari ng parmasya at nalaman na mas mataas pa ang presyo. Siyempre, ang halagang ito ay wala kay Cheryl at Yasi noon, ngunit ngayon ay napakalaking halaga na. Ang pera na mayroon si Cheryl ay para pambayad sa mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ama bukas at maaaring hindi pa ito sapat. Ang mga medikal na bayarin ni Terence sa kabilang banda ay maaari lamang mapanatili sa pamamagitan ng pag-scavenging araw-araw. Hindi lang iyon, kailangan din niyang mag-ipon ng mas maraming pera para kay Uncle Fredo. Nagsimulang uminit ang ulo ni Cheryl na iniisip lang ang mga araw na hirap siyang mabuhay. Hindi niya kailanman kailangang mag-alala tungkol sa pera, ngunit ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang sakit ng walang pera. Cheryl sis, kahit magising si Shiel bro sa loob ng isang buwan, kailangan nating kumuha ng hindi bababa sa $5,000 ng basura araw-araw para mapanatili siya. Mabilis na kinakalkula ni Yasi ang pang-araw-araw na gastos. Napakalaking halaga ng mga gastusin ni Terence sa pagpapagamot at ng mga gastusin ni Pablo sa pagpapagamot. 5,000. Mapait nang umiti si Cheryl. Paano naging posible yon? Ang pagpupulot ng basura ay hindi tulad ng pagpupulot ng ginto. Paano siya nakakakuha ng $5,000 araw-araw? Yasi shut her mouth. After that, buti na lang may dala silang alahas nang umalis sila ng bahay. Hindi sila mahilig magsuot ng alahas, ngunit sinusuot nila ito sa mga formal na okasyon. Sa makatuwid, kahit na hindi gaanong, maaari pa rin nilang ibenta ito para sa isang bahagi ng pera.
Gayunpaman, hindi ito magiging malaking pera dahil wala sa kanila ang may mamahaling alahas. Mayroon lamang silang mga ordinaryong bagay. Kinaumagahan, nagpalit ng punit na damit sina Cheryl at Yasi. Hindi na sila masyadong nag-isip ng umalis at dinala lang nila ang pinakamagagandang damit pero siguradong maakit sila ng pansin kung mag-scavenge sila sa mga damit na ganyan. Magpo-post sila ng larawan online at magiging huli na sila para umiyak, magbibigay sila ng mga pahiwatig kay Leon. Ang figura ni Yasi ay katulad ng sa matandang babae. Kasya siya sa damit ng matandang babae ngunit hindi kaya ni Cheryl. Wala siyang choice kundi hanapin ang kanyang pinaka-ordinaryong damit at ginawa itong madumi at gusot. Sa ganitong paraan, hindi makikita ang orihinal na halaga ng mga damit. Mukhang ilang dosenang dolyar ang binili nito sa kalye at matagal nang hindi naasikaso. Nagkatinginan silang dalawa sa magulo nilang anyo at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Hindi nila akalain na darating ang araw na mahihirapan sila. Gayunpaman, nang dumating ang araw, parehong tinanggap ito ni na Cheryl at Yasi. Madaling magtipid tungo sa maluho, ngunit mahirap magtipid mula sa maluho. Gayunpaman, sa puso ni Miss at Yasi, para kay Terence, ang ganitong uri ng pagdurusa ay walang halaga kumpara sa sakripisyo ni Josephine. Iniisip kung paano mas gugustuhin ni Josephine ang paghihirap ng pag-ibig para kay Terence, naramdaman ni Cheryl at Yasi na kahit papaano ay nasa tabi sila ni Terence ngayon. Hindi ba ito isang uri ng kaligayahan? Narinig lamang ni Uncle Fredo ang tungkol sa pagbabago sa villa mula sa Amara at Julian kinabukasan. Nang marinig niya na si Cheryl at Yasi ay nawala ng walang bakas, hindi niya alam kung naabutan sila ni Leon. Nag-aalala siya. Sa intensive care unit ng ospital, hindi sinasadya ni Uncle Fredo na tawagan si Cheryl pagkatapos marinig ang kanta ng mga salita ni Amara. No need to call. Tumawag na kami kahapon pero parehong naka-off ang phone nila. Sabi ni Amara na may mapait na ngiti. Pinatay mo ang iyong telepono? Baka nahuli na ito ni Leon. Gulat na tanong ni Uncle Fredo. Mayroong dalawang posibilidad. Ang isa ay pinatay nila ang kanilang mga telepono upang maiwasan ang pagtugis ni Leon. Kung tutuusin, ang teknolohiya ng pagpoposisyon ng mobile phone ay hindi ganoon kakomplikado. Kung ang bahay York ay may intensyon, mahahanap nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga numero. Amara continued, the other possibility is nahuli sila ni Leon at pinatay ang phone nila. Pero maliit na possibility yun kasi si Terence ang hinahanap niya, hindi sina Cheryl at Yasi. Walang point na mahuli sila. Kaya ang analysis ko ay matagumpay silang nakatakas mula sa pagtugis ni Leon. Kung hindi, kung talagang mahuli niya kami ni Linford at may gagawin sila. Oo, halata namang si Terence ang target ni Leon. Mukhang wala siyang intensyon na saktan ng mga tao sa paligid ni Terence. Kahapon, binigyan niya kami ni Amara ng tig-isang sampal, pero light injuries lang ang natamo namin. Halos gumaling na kami pagkatapos ng isang gabi. Sabi ni Julian. Mabuti naman. Agad na nakahinga ng maluwag si Uncle Fredo. Gayunpaman, tumunog ang telepono ni Uncle Fredo nang matapos ang tatlo sa kanilang pangungusap. Kinuha ni Uncle Fredo ang kanyang telepono at nakitang hindi pamilyar na numero iyon. Nadurog ang puso niya at kinuha niya ang telepono. Hello. How are you doing? Uncle Fredo, si Cheryl ito. Ibigay mo sa akin ang bank account number mo. May dala akong 200,000. Ililipat ko sa iyo para bayaran ang medical fees ni Daddy. Huwag mong ihinto ang pagpapagamot. Nagmamadaling sabi ni Cheryl. Hindi niya ginamit ang telepono niya o ni Yasi dahil naisip nila ang parehong problema ni Amara. Kung may intensyon si Leon, tiyak na matutuntun niya ang kanilang telepono. Kasama sa 200,000 na ito ang 100,000 mula kay Jerwin at sa matandang babae. Tungkol naman sa pera para sa Leon, wala pa ito sa kanyang account at hindi nang ahas si Cheryl na makipag-ugnayan muli kay Jerwin. 200,000. Nagulat si Uncle Fredo kung saan nakakuha ng napakaraming pera si Cheryl, ngunit mas nag-aalala siya kay Terence at sa mga babae. Cheryl, kumusta na kayo ni Terence? Narinig ko si Leon mula sa bahay na hinahabol kayo ni York. And, matagumpay na tayong nakatakas nang hindi niya nadiskubre. Ligtas na tayo ngayon, sabi ni Cheryl. Ibigay mo muna sa akin ang iyong bank account number at gagawin namin ni Yasi ang lahat ng aming makakaya upang kumita ng pera. Buti naman at ayos ka na. Nakahinga ng maluwag si Uncle Fredo.
Hindi sinabi ni Cheryl kung nasaan sila kaya hindi siya nakapagtanong. Ayaw niyang malaman ng mga tao kung sobra ang alam niya kung tutuusin. Ang bank account number ko ay. With that, binigay ni Uncle Fredo ang kanyang bank account number. Sige, tatandaan ko yan. Ipapaubaya ko na sa iyo si Daddy. Sabi ni Cheryl pagkatapos isulat ang kanyang account number. Kung ganoon mag-ingat din kayo. Bili ni Uncle Fredo. Alam ko, Uncle Fredo. Hindi mo nakita ko kan taken, ipapadala ko sa iyo ang pera kapag mayroon na ako. Hanggat maaari tayong maghintay hanggang magising si Terence, magiging maayos ang lahat. Sabi ni Cheryl. Naiintindihan ko. Tumango si Uncle Fredo, gaman ang pakiramdam. Cheryl, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin si Mr. Charlton. 1843. Hinahanap siya ng mga kaaway ni Terence at kahit na nasa labas si Uncle Fredo, walang hahabol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Pablo ay isang lumpo at maaaring mamatay anumang oras. Walang practitioner ang gustong pumatay ng isang taong malapit ng mamatay. Bukod dito, wala nang natitira si Pablo at walang nakatagong bahay ang gagawa ng ganito nang walang anumang benepisyo. Bawal na sa isang Earth class ang pumasok sa common world at mas bawal pa sa kanila ang pag-atake ng mga normal na tao. Walang gustong tumawid sa linyang iyon. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpunta sina Cheryl, Yasi, at ang matandang babae sa malapit na bangko at inilipat ang $100,000 ng matandang babae at $100,000 ni Jerwin kay Tio Fredo. Fredo! Nang maglilipat siya ng pera, tiningnan ng matandang babae ang pangalan sa resibo at walang malay na bamulong. Oo, yun ang pangalan ni Uncle Fredo. Lola, narinig mo na ba siya dati? Tumango si Cheryl. Hindi. Umiling ang matandang babae at sinabing may pamilyar na pakiramdam ngunit hindi ko siya kilala. Lola, so ang apelyido mo ay Sullivan. Tatawagin na kitang Lola Sullivan mula ngayon. Alam lang ni Cheryl na Sullivan ang apelyido ni Lola Sullivan pagkatapos makita ang pangalan sa passbook. I think it's Sullivan. It's been too long, I don't really remember it. I got this name when I settled here. Sabi ni Lola Sullivan. Natigilan si Cheryl. Napagtanto niya na palaging sinasabi ni Lola Sullivan na hindi niya maalala ang pangungusap na ito dahil napakatagal na. Baka may nangyari kay Lola Sullivan dati at nakalimutan na niya. O ayaw niyang banggitin. Ngunit si Cheryl ay hindi isang maingay na tao, hindi siya nagtanong ng anumang mga katanungan, natural. Umalis ang tatlo sa bangko at nagsimula ang kanilang paglalakbay sa pagkuha ng scrap pagkatapos mailipat ang pera kay Tio Fredo. Ang araw sa Taglagas ay makamandag. Ito ang tinatawag na tiger sa Taglagas. Sa ilalim ng mainit na araw, kinuha ng isang matandang babae ang dalawang batang babae na nagpabalik-balik sa malalaking kalye at maliliit na eskinita, hinahalukay ang bawat basurahan at hinanap ang bawat sulok malapit sa commercial district. Ito ang rutang nilalakad ng matandang babae sa loob ng maraming taon. Ang pang-araw-araw na pag-aani ay halos pareho. Kahit na hindi ito masama, hindi rin ito gaanong. Sapat na ang pagkakaroon ng $2 hanggang $300 sa isang araw. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba mula sa 5,000 na tinansya ni Yasi. General Wilson, ang ibang mga aso ay may napakasensitibong ilong, dapat mo ring tulungang hanapin sila. Alam ni Cheryl na hindi sila maaaring magpatuloy sa ganito kaya sinimulan niyang hikayatin si General Wilson na maghanap ng basura. Woof, woof. Medyo nanlumo si General Wilson. Maaari nitong turuan ng ibang mga aso o maging ang mga tao ng leksyon, ngunit namumulot ng basura. Hindi pa ito nakagawa ng ganyan dati. Gayunpaman, naunawaan nito na ginagawa ito ni Cheryl para kay Terence, kaya nagsimula itong sundin ang kanyang halimbawa at pumunta sa lahat ng sulok. Sa tulong ni General Wilson, nakahanap sila ng maraming scrap paper at mga bote sa ilan sa mga lugar na mahirap hanapin. Gayunpaman, maaari lamang nilang dagdagan ang kanilang kita ng $10,000. Imposibleng makakuha ng higit sa $1,000. Mabilis na lumipas ang araw at nang binibilang nila ang kanilang mga nasamsam sa gabi, napagtanto ni na Cheryl at Yasi na $500 lamang ang kanilang kinikita ngayon. $110 lamang ang layo nila sa $5,000. Gayunpaman, ito ay $500 lamang at si Lola Sullivan ay napakasaya na. Ayon sa kanya, kadalasan ay ilang dosenang dolyar lamang ito at kapag pista opisyal, ito ay $300 lamang.
Sa pagkakataong ito, ang $500 ay itinuturing ng malaki. Natahimik sina Cheryl at Yasi. Alam din nila na ang pagpupulot ng basura ay hindi isang kumikitang negosyo. Kung hindi, lahat ay namumulot ng basura. Pagkatapos ng gamot ni Terence, pinakain ito ni Cheryl sa kanya at naupo kasama si Yasi, nahihirapan. Sa parehong panloob at panlabas ng mga problema, ang kanilang kinabukasan ay madilim. Ito ang tunay na paglalarawan ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Ang $500 ay hindi pa sapat para makabili ng gamot ni Terence, lalo pat makaipon para sa mga gastusin ni Pablo sa pagpapagamot. Yasi, paano kung pupunta tayo sa bahay ni Josephine bukas at manghiram ng pera? Hindi alam ni Cheryl kung ano ang gagawin, ngunit alam niya na si Mrs. Duran ay may maraming pera sa kanyang mga kamay. Alam niya na tiyak na magpapahiram si Mrs. Duran ng pera para makabili ng gamot ni Terence. Oo, yun lang yata ang tanging paraan. Tumango si Yasi. Ngunit ang hindi nila alam ay si Mrs. Duran ay kinuha na ng mga tao mula sa Snow Valley. Una, nag-aalala siya sa kanyang mga magulang sa Starfield, at pangalawa, natatakot siya na baka may masabi ang kanyang mga magulang kay Terence at mag-aaksaya siya ng oras sa pagpapakain kay Terence ng likido. At kaya, kinabukasan, nang dumating sina Cheryl at Yasi sa bahay ni Josephine, walang magawa silang nalaman na matagal nang umalis ang pamilya ni Josephine. Ayon sa mga kapitbahay, walang tao sa bahay ilang araw na ang nakalipas. Halos mahulaan ni na Cheryl at Yasi kung ano ang gusto ni Josephine. Ang problema lang ay wala silang contact information ng Snowy Valley. Ayon sa Snowy Valley, kung nanatili si Josephine doon, katumbas ito nang hindi na sila makikita. Natural, hindi nila sila bibigyan ng anumang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Hindi nakarating si Mrs. Duran at hindi rin makontak sina Josephine at Trixie. Ang tanging taong maaasahan ni na Cheryl at Yasi ay ang matandang Linford. Gayunpaman, kahit na ang matandang Linford ay may sariling hardin ng gamot at may karamihan sa mga sangkap sa Race Eta, ang mga sangkap lamang ng lumang Linford ay sapat lamang upang mapanatili ang gamot ni Terence. Hindi pa rin naayos ang mga gastusin ni Pablo sa pagpapagamot. At saka, ang West Star Mountain Village ay hindi tumanggap ng express delivery at ang matandang Linford ay hindi makaalis sa village. Magiging mahirap na ipadala ang mga halamang gamot sa isang kumpanya ng surir sa isang bayan na malayo. Sa oras na maipadala ang mga halamang gamot, huli na ang lahat. Nang walang ibang mapagpipilian, maaari lamang ipagpatuloy ni na Cheryl at Yasi ang pag-scrap pick kasama ang Granny Sullivan. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 araw ng scrap picking, napagtanto ni na Cheryl at Yasi na maraming kakumpetensya sa linyang ito ng trabaho. Maliban sa kanila, mayroon ding ilang scrap picker. Sa ganitong linya ng trabaho, ang isa ay kailangang magkaroon ng matalas na mata at mabilis na mga kamay. Hindi mahalaga kung sino ang unang nakakita nito, ang mahalaga ay kung sino ang unang nakakuha nito. Ayon sa Granny Son, ang industriya ng scrap picking ng bawat lungsod ay may kanya-kanyang hanay ng mga panuntunan, at isa na rito ang lungsod ng Starfield. Ang panuntunang ito ay sinusunod sa loob ng maraming taon, at kaya kahit na ang kanyang mga binti ay hindi kasing maliksi noon, nakuha niya ang ilang mga kasanayan sa mabilis na pag-iisip. Dahil din dito, pagkatapos niyang bumalik sa normal, mas bumilis pa ang kanyang scrap picking, halatang mas mataas kaysa ibang scrap picker, kaya hindi maliit ang kanyang ani araw-araw. Sa totoo lang, hindi ito ang pinakakumikita na umasa sa mga basurang papel at mga bote ng inumin araw-araw. Minsan nakakakuha tayo ng mga lumang kasangkapan at appliances mula sa tambakan ng basura sa residential area, sabi ni Lola Sullivan. Iyan ang pinakakumikitang bagay. Minsan, nakakahanap ako ng ilang pagbabago sa lumang damit ng ilang mayayamang tao. Bagamat ito ay hindi gaanong, kung minsan ito ay higit sa ilang $100. Isang beses, nakapulot ako ng pinakamaraming $3,000 mula sa isang leather jacket sa gate ng isang villa. Pumunta ako upang bayaran ng pera. Gayunpaman, ang butler ng villa ay nagpasalamat lamang at narito ang pera bago ako pinaalis. 1844. Namula ang mukha ni na Cheryl at Yasi sa pagbanggit nito. Tinatapon nila ang dati nilang damit at nakalimutang ilabas ang sukli, pero hindi naman masakit na itapon. Ang mga salita ni Lola Sullivan ay tila nanunuya sa kanilang mga nakaraang buhay. Bagamat alam ni na Cheryl at Yasi na hindi iyon sinasadya ni Lola Sullivan, hindi nila maiwasang isipin ang kanilang mga nakaraang buhay.
Noong nakaraan, akala nila ay napakatipid na nila kumpara sa ilang mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana na namumuhay ng marangyang buhay, ngunit ngayon ay napagtanto nila na sila ay napakasayang pa rin. Siyempre, kung sila ang mga tao sa villa na binanggit ni Lola Sullivan, baka ganoon din ang pinili nila. Ang $3,000 ay talagang maliit na bilang sa kanila noon. Kung ang isang mabait na tao ay kunin ito at ibinalik, natural nilang iisipin na ang tao ay mabuti at ibibigay ang pera sa kanya. Ito ay lamang na ang mga bagay ay naiiba ngayon. Siyempre, ito ay mga bagay na maaari lamang ma-encounter at hindi hahanapin. Araw-araw, ang aming pangunahing kita ay nakasalalay pa rin sa mga basurang papel at mga bote ng inumin. Hindi napansin ni Lola Sullivan ang hindi natural na mga ekspresyon sa mukha ni Cheryl at Yasi. Oh, balik tayo sa scrap picking. Sabi ni Yasi, namumula. Bahay ni Martin. May ilang tao na nakaupo doon. Hindi sila pamilyar sa isa't isa noong una, ngunit lahat sila ay konektado kina Martin at Terence. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagtipon. Ang mga taong ito ay sina Martin, Fatty Boy, Chester, Jelay, Amara, at Julian. Sinabi ni na Amara at Julian kina Martin, mataba na si Lay at ang iba pa tungkol sa sitwasyon ni Terence nang walang pag-aalinlangan, umaasang makakaisip sila ng paraan para malutas ito. Gayunpaman, si Leon ay mula sa isang nakatagong bahay at walang sino man sa mga tao dito ang makakalaban sa isang nakatagong bahay. Kakausapin ko sana si Dinchin at hihilingin sa kanya na iwaksi ang mga bayad sa medikal ni Pablo, ngunit tinanggihan ito ni Alex. Mapait na ngumiti si Martin. Nakipagtalo na si Alexander kay Martin dahil sa pagsasara ng kumpanyang medikal ni Larkins. Binalaan ni Alexander si Martin na huwag dayain, ngunit sa huli, ginamit ni Martin ang lahat ng kanyang ipon sa kumpanya, ngunit hindi pa rin ito mailigtas ang kumpanya mula sa kapalaran ng pagkabangkarote. Para sa isang mabilis na umuunlad na kumpanya ng parmasyutiko, sa sandaling masira ang kadena ng kapital, ito ay parang isang gusali na gumuho sa isang iglap at walang puwang para maibalik. Kaya naman, hindi na napigilan ni Alexander, gusto niyang gamitin ang pangalan ni Martin para magsimula ng isang kumpanya ng gamot noong bata pa siya, ngunit hindi siya kailanman pinayagang gawin yon. Natural, hindi siya magiging mabait sa mga taong may kaugnayan kay Terence sa pagkakataong ito. Siyempre, ang mga medikal na bayarin ni Pablo ay hindi mapapawalang bisa. Sa pagkakataong ito, pumunta ang lahat sa bahay ni Martin Larkins para talakayin ang mga gastusin sa medikal ni Pablo. Pagkatapos ng lahat, noong ang kumpanya ni Fatty Boy ay nasa isang krisis, ang mga taong ito ay karaniwang naglabas ng kanilang mga personal na ipon. Ngayon, wala silang pera na mailabas. Buntong hininga, kung hindi ko ibinenta ang kumpanya ko kanina, hindi ako magiging mahirap ngayon. Napabuntong hininga si Jelay. Binigyan na siya ni House Sullivan ng kalayaang magmahal, kaya ibinenta niya ang kumpanya at bumalik sa House Son, ngunit ngayong nagkaproblema si Terence, pinalamig ng matandang lalaki ni House Sullivan ang kanyang account, naiwan siyang walang pera na magagamit. Ang matandang lalaki ni Chester na si Gongo ay mas snob, at si Chester ay walang pera. Ang House Song at House na si Colton, sa kabilang banda, ay walang gaanong negosyo at walang paraan na kayang bayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Pablo sa kanilang mga sweldo. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang ako naging sabik na palakihin ng pabrika ng kumpanya, hindi sana ako haantong sa ganito. Sabi ni Fatty Boy na kumirat sa puso. Kalimutan mo na, hindi na kung sino ang dapat sisihin ngayon. Napabuntong hininga si Martin. Kung talagang hindi ito gagana, ibababa ko ang pride ko at kakausapin ko si Dinchin. Hindi na kailangang iwaksi ang bayad sa pagpapagamot, ngunit maaari ba nating ipagpaliban ito sandali? Hanggat gumaling si Terence, magiging maayos ang lahat. Tama. Kapag gumaling si boss, talagang babawiin natin ang nawala sa atin. Tumango si Fatty Boy. Sa isang kisap mata, 1 linggo na ang lumipas. Kahit sa tulong ni General Wilson, kumikita lang silang tatlo ng 500 hanggang 1,000 sa isang araw. Walang gaanong problema, at ang mga gastusin ni Terence sa pagpapagamot ay lubos na nasuportahan ng pera na walang oras si Lola Sullivan na magdeposito sa bangko. Gayunpaman, habang bumababa ang pera araw-araw, labis na nag-aalala sina Cheryl at Yasi. Kung ito ay magpapatuloy, siya ay nasa dulo ng kanyang lubad balang araw at hindi siya makakapit hanggang sa magising si Terence.
Kung hindi talaga natin kaya, hayaan na natin ang Skybolt Pig na sumama sa operasyon bukas. Sabi ni Cheryl. Ngayon, ang Skybolt Pig ay nanatili sa bahay kasama si Terrence araw-araw. Dahil sa kakaibang hubog ng katawan ni Skybolt, natakot si Cheryl na maakit ang curiosity at titig ng mga tao. Pero ngayon, wala na silang ibang choice. Skybolt Pig. Hindi ba pwedeng maghanap ng kayamanan ng baboy ng Skybolt? Biglang nagkaroon ng ideya si Yasi. Pagkatapos, makakahanap ba ito ng basura? Oo. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Yasi at medyo nagulat, ngunit pagkatapos ay masayang sinabi niya, paano ko makakalimutan ang tungkol dito? Kung ang Skybolt Pig ay makakahanap ng mga kayamanan, dapat ay makakahanap din ito ng mga kayamanan sa mga basurahan, tama ba? Skybolt Pig, halika dito. Kumaway si Yasi kay Skybolt Pig. Tila narinig ng baboy ang pag-uusap ni na Cheryl at Yasi at lumakad ng hindi sinasadya. May mahahanap ka bang mahalagang bagay sa basurahan? Huwag mong sabihing hindi mo kaya. Sabi ni Yasi. Hindi nakaimik ang baboy. Bakit ka nagtatanong kung hindi mo kayang tumanggi? Tango lang ang naitango niya sa hinaing. Sige, pwede kang magpanggap na aso bukas. Bibihisan kita ng malambot na Amerikana at maaari kang magpanggap na aso para tulungan kaming maghanap ng kayamanan. Sagot ni Yasi. Nagkukunwaring aso. Umiling ang Skybolt na baboy. Iba siya sa tao, sanay siyang walang suot na damit. Kung bigla siyang magsuot ng mabalahibong damit, hindi ba siya mamamatay sa init? Sinasabi ko sa'yo, hindi madigising si Shield bro kung hindi mo kami tutulungan na mahanap ang kayamanan. Mag-isa ka lang kung walang tutulong sa iyo na mag-level up. Banta ni Yasi. Madaling natakot ang baboy pagkatapos marinig ang sinabi ni Yasi, tumango siya bilang pagsang-ayon. Tingnan natin kung paano ka gaganap bukas. Tumango si Yasi, nasiyahan. Sa katunayan, walang pag-asa sina Cheryl at Yasi bago pinayagang lumahok ang baboy ng Skybolt sa scrap picking. 1845. Ang maliit na bagay na ito ay may matalas sa pang-amoy para sa mga makalangit na kayamanan, ngunit mahirap sabihin pagdating sa basura. Gayunpaman, kung ang baboy ay talagang nakahanap ng isang kayamanan, maaari itong ibenta sa maraming pera. Ito ay mas mahusay kaysa sa wala at ito ay palaging mabuti upang subukan ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, kinuha ni na Cheryl, Yasi, at Granny Sullivan si General Wilson at Skybolt na baboy na nakabalat kayo bilang isang aso at umalis. Alam na ni Lola Sullivan ang pinakamagandang ruta para sa bawat araw, kaya halos araw-araw ay sinusundan niya ang parehong ruta. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng araw na ito, itinuro ng baboy ng Skybolt ang isang direksyon gamit ang kanyang paa at nagsimulang umiyak. Oh! Nag-alinlangan si Cheryl ngunit nagpa siya na makinig sa Skybolt Pig, Lola Sullivan, pumunta tayo sa direksyon na iyon at tingnan. Okay. Nataranta rin si Lola Sullivan. Bakit maniniwala si Cheryl sa maliit na baboy na ito? Ngunit ang maliit na baboy na ito ay malinaw na naiiba sa mga karaniwang baboy, kaya nagpa siya si Lola Sullivan na paniwalaan ito minsan. Kasunod ng Skybolt Pig, hinabol siya ng tatlo at ni General Wilson hanggang sa isang basurahan sa isang maliit na distrito. Tinuro ng Skybolt na baboy ang basurahan gamit ang kanyang paa at nagsimulang tumili-muli. Anong tawag dito? Kung may maganda, puntahan mo. Saway ni Yasi. Oink oink. Tumingin ang baboy sa maruming basurahan at nakaramdam ng mali. Isa itong sinaunang espiritong hayop, paano ito tratuhin ng ganito? Ngunit sa pag-iisip tungkol sa pagliligtas kay Terrence, lumakad siya patungo sa basurahan ng hindi sinasadya. Hayaan ang matandang babaeng ito na gawin ito para sa iyo. Gayunpaman, walang pakialam si Lola Sullivan. Ang paghahalungkat ng basura ay isang pangkaraniwang bagay para sa kanya, kaya wala siyang anumang mga psikolohikal na hadlang. Habang nagsasalita siya, nagsimulang maghalungkat si Lola Sullivan sa basurahan. Hindi nagtagal, nakakita siya ng ilang bote ng inumin at ilang kahon ng basurang papel mula sa basurahan. Gayunpaman, ang mga pakinabang na ito ay maaari lamang ituring na karaniwan. Ang anumang basurahan sa anumang komunidad ay magkakaroon ng ganoong ani. Malinaw na hindi sulit ang paglalakbay ng napakalayo para dito. Gayunpaman, ang basurahan ay halos walang laman. Ang mga halatang bagay ay natagpuan ni Lola Sullivan, kaya malamang na wala ng mas mahalaga. Hehe,
step by step na lang tayo sa future. Nilagay ni Lola Sullivan ang carton at mga bote ng inumin sa cart. Aalis na sana siya, tinuro ng baboy na Skybolt ang basurahan at nagpatuloy sa jobber. Sa orihinal, nakita ni Yasi na kakaunti lang ang mga gamit sa basurahan at medyo nagalit siya sa baboy ng Skybolt. Papagalitan na sana niya ito nang marinig niyang tumatahol pa ito. Huminto siya at nagtanong, Skybolt Pig, sinasabi mo bang marami pang magagandang bagay dito? Gigi. Tumango ang baboy. Nagulat si Lola Sullivan nang makita ang isang katulad ng tao na bik na nakakaintindi ng wika ng tao. Gayunpaman, dahil sinabi nitong marami pa, minsang naniwala si Lola Sullivan. Muli siyang naghanap ng mabuti sa basurahan. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng mas maingat kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang nakatitig sa mga bagay tulad ng mga bote ng inumin na washi. Sa wakas, sa ilalim ng basurahan, nakahanap si Lola Sullivan ng iPhone. Bagamat may halatang pinsala sa screen ng Apple phone, sinubukan ito ni Lola Sullivan at maaari pa ring i-on ang telepono. Sa madaling salita, maaaring itinapon ito ng may-ari ng telepono pagkatapos na masira ang screen at hindi ito naayos. Si Lola Sullivan ay kumukuha ng basura araw-araw kaya natural na siya ay napaka-experience. Madalas niyang kunin ang ganitong uri ng sirang telepono at sirang screen lang ang Apple phone na ito. Kung normal ang iba pang mga function, maaari niya itong ibenta sa isang tindahan na bumili ng mga second-hand na telepono sa halagang hindi bababa sa $1,000. Ang ani na ito ay nagpasaya kay Lola Sullivan. Hindi niya inaasahan na may ganoong kasanayan ng munting baboy na ito. Ang ani nitong sirang telepono ay katumbas ng 2 araw na kita. Maaari bang ibenta ang sirang teleponong ito para sa pera? Tumingin si Cheryl sa nasa sabik na araw ng lola at nagtanong. Siyempre kaya mo. Ito ang pinakabagong modelo ng iPhone. Screen lang ang nasira, pero dapat maayos ang iba pang mga function. Maaari mo itong ibenta sa isang segunda manong tindahan ng hindi bababa sa $1,000. Sabi ni Lola Sullivan. Namula ang mukha ni Cheryl, ito ang unang pagkakataon na nalaman niyang ang isang teleponong tulad nito ay maaaring ibenta para sa pera. Dati, itatapon na lang niya kapag may mali, hindi niya iniisip na ibenta. Hindi masama, Skybolt Pig. Tumingin si Yasi kay Skybolt Pig na may papuri, continue. Kung maaari kang kumita ng mas maraming pera araw-araw, malapit nang magising si Shield bro. Hihilingin ko sa kanya na i-level up ka. GG. Masayang tumango ang baboy. Pagkaalis nila ay hindi na bumalik ang tatlo sa kinaroroonan nila kanina. Sa halip, nagsimula silang mag-scavenging sa mga kalye ng kapitbahayan. Sa pagkakataong ito, hindi nagtagal, tumuro ang baboy na Skybolt sa isang direksyon at nagsimulang tumahol muli. Sa pagkakataong ito, naranasan ni Lola Sullivan. Hindi niya kailangan sina Cheryl at Yasi para magsabi ng kahit ano. Itinulak niya ang kariton at tinakbuhan si Skybolt baboy. Siya ay natatakot na kung siya ay isang hakbang na huli, ang magagandang bagay ay maaaring makuha ng iba. Nanguna ang Skybolt na baboy at pagkatapos ng ilang pagliko, nakarating sila sa isa pang residential area. May isang pamilya na lumilipat at sa tabi ng kotse ng kumpanyang lumilipat mayroong isang lumang refrigerator at ilang lumang kasangkapan. Tinuro ng Skybolt na baboy ang lumang refrigerator at ang lumang kasangkapan at sumigaw. Maaari ba akong magtanong, hindi mo ba gusto ang bagay na ito? Saglit na nag-atubili si Lola Sullivan, saka naglakad papunta sa sasakyan ng lumilipat na kumpanya at nagtanong sa isang tao na halatang amo. Ayoko na. Bumili ako ng bagong bahay. Ang bagay na ito ay matagal na at hindi na masyadong kapaki-pakinabang. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Casual na ikanawin ng amo ang kanyang kamay at sinabi kay Lola Sullivan. Hindi pa masyadong luma ang refrigerator at mukhang magagamit pa. Ang mga muebles na itinapon ay isang tansong ulo ng kama, ilang bakal na sulok at mga tabla na gawa sa kahoy. Ang ganitong uri ng tansong kama ay hindi na sikat. Malamang yumaman ng amo at nakabili ng bagong bahay. Talagang ayaw niya ng makalumang bagay na nakaapekto sa estilo ng tahanan. Salamat. Habang nagsasalita si Lola Sullivan, itinulak niya ang refrigerator at ang ulo ng copper bed sa cart. Ayon sa karanasan ni Lola Sullivan, ang refrigerator na ito ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa $300 hanggang $500.
Tulad ng para sa tansong mesa sa gilid ng kama, ang scrap na tanso lamang ang maaaring ibenta sa halagang ilang daang dolyar. Nagdagdag ang dalawang item na ito ng halos $1,000. Ang manggagawa mula sa paglipat ng kumpanya ay tumingin kay Lola Sullivan na may ilang inggit. Halatang gusto rin nilang makuha ang mga lumang gamit na ito sa employer sa dulo, pero hindi nila inaasahan na may ibang unang magsasalita. Sa isang kisap mata, $2,000 ang nasa kamay ni Lola Sullivan. Talagang hinangaan niya ang Skybolt Pig. Sa pakikilahok ng munting kasamang ito, hindi ito scrap picking, ito ay simpleng pagkuha ng pera. Sa isang umaga lang, 3 beses na pumunta si Lola Sullivan at ang dalawa pa sa lumang market ng recycling ng mga item at sa second-hand market ng recycling ng mobile phone, at direktang nakakuha sila ng higit sa $3,000. 1846. Sa hapon, mas malakas ang Skybolt Pig. Hindi lang maraming itinapon na mobile phone at appliances ang nakita niya, may nakita rin siyang ilang lumang bag mula sa villa area. Lahat sila ay mga internasyonal na tatak. Ibinenta niya ang mga ito sa isang segunda manong tindahan ng tatak sa halagang mahigit $10,000. Ang kita ngayon ay malapit sa $20,000. Nagulat si Lola Sullivan, ngunit labis din niyang hinangaan ang baboy na Skybolt. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Cheryl at Yasi nang makita nilang natagpuan ng baboy ang mahahalagang bagay na ito. Mula ngayon, hanggat sinusundan niya ang Skybolt Pig para kunin ang mga bagay na ito, hindi na niya kailangang kumuha ng mga walang kwentang bagay tulad ng mga bote ng mineral water, bote ng inumin, carton, at iba pa. Sa Skybolt Pig sa paligid, lahat ay maaaring sumugod sa eksena kung saan ang mga mahahalagang bagay ay inabandona. Bagamat may mga pagkakataong naunang nakarating ang ibang scrap picker at nauwi sa wala, napakabilis pa rin ang Skybolt Pig. Gamit ang prutas at gamot, dahan-daang nagkamalay si Terence at nagising mula sa kanyang pagkawala ng malay. Gayunpaman, nagising lamang siya sa espasyo ng Jade at ang kanyang katawan ay wala pa ring malay. Ako si. Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata sa Jade Space at naramdaman ang pag-init ng kanyang katawan. Ang bawat meridian sa kanyang katawan ay nasusunog at ito ay napakasakit. Gising ka na? Nagulat at natuwa si Elder Zhao nang makitang gising na si Terence. Si Elder Zhao ay nag-aalala nang may sakit siya ay isa lamang phantom at wala siyang magagawa nang si Terence ay walang malay. Hindi rin niya makontak ang labas ng mundo at ang tanging magagawa niya ay panoorin si Terence araw-araw na walang malay, nag-aalalang may sakit. Bagamat malinaw na nararamdaman ni Elder Zhao ang pagbaba ng temperatura ng katawan ni Terence, hindi niya magagarantiya na magigising si Terence. Depende ito sa kung paano siya tratuhin ng outside world. Ngayong nagising na si Terence, makakapagpahinga na siya sa wakas. Elder Zhao. Ano ang nangyari sa akin noon? Antok na tanong ni Terence. Naalala niya na nasa kalagitnaan siya ng pagsasanay, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. May nangyaring mali sa iyong cultivation at nahulog ka sa chi deviation. Hindi mo ba naaalala? Sabi ni Elder Zhao. Oh, chi deviation. Tama. Tumango si Terence, inaalala ang sakit na naramdaman niya noong nagsasanay siya, pero hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon, pero... Bakit ganito? Hindi ko rin alam ang dahilan. Ikaw na mismo ang maghanap ng dahilan pagkatapos mong magising. Sabi ni Elder Zhao. Nakikipag-usap lang siya sa labas ng mundo sa pamamagitan ni Terence at dahil walang malay si Terence, hindi niya maririnig ang pag-uusap nila ng matandang Linford. Wake up. Paano ako gising? Sinubukan ni Terence, ngunit nakalulungkot, hindi siya nakabalik sa realidad mula sa espasyo ng Jade. Ni hindi niya makontak ang outside world. Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring gumawa ng ilang mga hakbang upang sugpuin ang laso ng apoy sa iyong katawan pansamantala. Gayunpaman, hindi sapat na umasa sa kanila lamang. Ang gamot sa labas ay makakatulong lamang sa iyo na sugpuin at dahan-daang pinuhin ang lason sa apoy, sabi ni Elder Zhao. Ngunit kapag na-absorb na ito ng iyong katawan, maaapektuhan nito ang iyong katawan. Wala itong maidudulot na kabutihan sa iyo, kaya mas mabuti kung ikaw mismo ang pipilitin na alisin ang laso ng apoy sa iyong katawan.
Sa ganoong paraan, mapapanatili mo ang dalisay na chi sa iyong katawan at magiging mas madali para sa iyo na linangin ang pangalawang antas ng sining ng Dragon Mastery. Puwersa itong ilabas sa katawan? Kumurap-kurap si Terence, ano ang kailangan kong gawin para mapuwersa ang apoy na lason sa katawan ko? Maaari mong subukang gamitin ang sining ng Dragon Mastery upang gabayan ang tunay na chi sa iyong katawan at tipunin ang lahat ng lason ng apoy sa iyong mga meridian. Pagkatapos, maaari mong palabasan ang lason ng apoy ng sabay-sabay sa pamamagitan ng pagpapakawala ng tunay na bomba ng chi. Sabi ni Elder Zhao. Magsama-sama? Hahanap ako ng ilan at pipilitin kong lumabas, hindi ba? Tanong ni Terence. Ayos lang. Pero pwede ka bang gumising ngayon? Ang tinutukoy ko ay ang katawan mo sa labas ng mundo. Tanong ni Elder Zhao. Ito. Hindi ko kaya. Sabi ni Terence, umiling-iling. Ito na. Hindi ka man lang magising, paano mo ilalabas ang iyong chi? Tanong ni Kuya Zhao. Gusto mo bang ilabas ito sa espasyo ng Jade? Kung ilalabas mo ito dito, pagkatapos ay kapag na-absorb mo ang enerhiya sa espasyo ng Jade, may panganib na maa-absorb mo ito pabalik anumang oras. Nakikita ko. Agad na naintindihan ni Terence ang ibig sabihin ni Elder Zhao. Sa madaling salita, gising lang ako kung tipunin ko ang lahat ng laso ng apoy sa aking mga meridian, tama ba? Ito na. Tumango si Elder Zhao. Buntong hininga, kailangan ko pa ring pilitin ang apoy na lason sa aking katawan. Kung ako ay tulad ni Natoy, tinatanggap ang lahat at sinisipsip ang lahat ng uri ng chi at enerhiya, hindi ko na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Mapait na ngumiti si Terence. Sa sandaling ito, naiinggit siya kay Natoy. Sa pagkakaalam ko, oo, ang sagot ni Elder Zhao ay wala sa inaasahan ni Terence. Pwede ba? Tanong ni Terence, nagulat. Hindi ngayon, ngunit sa aking memorya, dapat ay magagawa mo ito. Marahil ay magagawa mo ito sa hinaharap, ngunit maaaring mali ang pagkakaalala ko at ginulo ang mga sining sa sining ng Chrysanthemo, hindi pa nabubuksan ang aking alaala, umiling si Elder Zhao. Mayroon lang akong hindi malinaw na impression. Sige. Nabigo si Terence. Kahit na kaya niya, ngayon ay hindi ang nakatatandang si Zhao na maaaring nagkamali at ginulo ang memorya ng Chrysanthemum Arts ni Natoy. Sa ngayon, kailangan pa niyang gamitin ang sining ng Dragon Mastery para gabayan ang fire poison sa kanyang meridian, ay compress ito ng magkasama at pilitin itong palabasan. Pinagsama niya ang kanyang sarili at itinoon ang lahat ng kanyang lakas sa unang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Sinimulan niyang hanapin ang lason sa apoy sa kanyang mga meridian. Ilang beses nang naayos ni Terence ang sarili niyang mga meridian, kaya pamilyar na pamilyar siya sa kanila. Isinaaktibo niya ang sining ng Dragon Mastery at ipinalibot ang kanyang chi sa kanyang mga meridian na naghahanap ng lason sa apoy. Siyempre, hindi pinuntirya ni Terence ang mga organ sa simula, ngunit pinili niya ang mga kamay at paa kung saan mas kaunti ang mga meridian. Ang mga meridian ay medyo bihira, kaya natural na mas mababa ang lason sa apoy. Kahit na may problema, hindi ito magdudulot ng mas malaking pinsala. Maingat na ipinadala ni Terence ang kanyang chi sa kanyang kanang braso at sa wakas ay natagpuan ang lason ng apoy sa kanyang mga meridian. Sa mahigpit na pagsasalita, ang fire poison na ito ay isang mutated fire type ng chi na na-mutate mula sa all-purpose chi ni Terence. Gayunpaman, ang sining ng Dragon Mastery ay parang one-way converter, maaari nitong gawing iba pang uri ng chi ang kanyang all-purpose chi, ngunit hindi nito magagawang gawing all-purpose chi ang ibang uri ng chi. 1847. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng Natoy at ito ang dahilan kung bakit nainggit si Terence kay Natoy. Ngunit kung titingnan ito mula sa ibang perspektibo, natural na maiko-convert ni Natoy ang kanyang chi sa kanyang sarili at ang kanyang chi ay natural na walang kakayahang magpagaling, si Terence ay mayroon pa ring kalamangan. Pinuno ng ganitong uri ng mutated fire poison na chi ang bawat sulok ng meridian ni Terence. Hindi sila konektado, ngunit nakakalat. Gayunpaman, marahil sa ilalim ng pagsugpo ng panlabas na gamot, sila ay pansamantalang pinigilan ng normal na chi sa kanyang katawan. Kung walang anumang panlabas na gamot, malamang na sila ang may kapangyarihan. Maingat na ginamit ni Terence ang sarili niyang chi para balutin ang laso ng apoy na chi, sinusubukang tipunin ang mga ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtitipon sa kanila at pagsugpo sa kanila ay magising si Terence at pipilitin silang palabasin sa kanyang katawan ng sabay-sabay.
Gayunpaman, habang tila madaling sabihin, napakahirap gawin. Nang madikit ang chi ni Terence sa laso ng apoy na chi, ang laso ng apoy na chi na dati ng kalmado ay muling nabalisa. Biglang naramdaman ni Terence ang sobrang init na chi na nagmumula sa laso ng apoy na si Chi na nagpang-inig sa kanya. Ang laso ng apoy na si Chi ay napakainit at sa sandaling iyon, nakaramdam ito ng takot sa mga tao na hindi gustong lumapit. Gaya ng inaasahan, ang paglihis ng Chi ang pinakamalaking hadlang sa landas ng martial arts. Mula noong sinaunang panahon, maraming mga henyo sa martial arts ang nawasak ng paglihis ng Chi, maaaring mabaliw sa natitirang bahagi ng kanilang buhay o sumabog hanggang mamatay. Kahit na may malakas na kalooban ni Terence, naisip niyang sumuko kaagad noong una niyang nakilala ang laso ng apoy na Chi. Ngunit huminga ng malalim si Terence, kinagat ang kanyang mga ngipin at tiniis ito. Mabilis niyang ipinalibot ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery gamit ang kanyang chi upang itaboy ang lason sa apoy sa kanyang kanang kamay. Handa si Terence na itaboy ang lahat ng lason sa apoy sa kanyang kanang kamay at pilitin itong palabasin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napagtanto ni Terence na habang maganda ang kanyang ideya, ang fire poison na si Chi ay tila hindi nakikinig sa sining ng mga utos ng Dragon Mastery. Tila nilalabanan pa ito na labis na ikinagulat ni Terence. Paano magiging napakalakas ng laso ng apoy na ito sa totoong Chi? Aying luo. Pagkatapos ng kalahating oras na paghihirap, sa wakas ay hindi na ito nakayanan ni Terence at sumuko. Iyon ay dahil napagtanto niya na kahit anong pilit niya, ang fire poison na true Chi ay hindi nakikinig sa kanyang utos. Hindi ito gumagalaw. Kung sinabi mo sa akin na pumunta sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran, ngunit hindi rin ako pupunta sa silangan. Manatili lang ako sa kinaroroonan ko. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Kalahating oras pa lang, pero pawis na pawis si Terence na parang ulan. Pakiramdam niya, ang lakas na ginugol niya sa paglaban sa lason sa apoy sa kalahating oras na ito ay mas mahirap kaysa sa normal na pagpasok. Elder Zhao, hindi ko na kaya. Ang totoong laso ng apoy na iyon na si Chi ay hindi nakikinig sa aking mga utos. Hindi ko sila mapipilit. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Tama. Kakaiba kung makikinig ako sa mga utos mo. Narinig ni Elder Zhao ang mga salita ni Terence at tumango na parang natural lang iyon. Go! Nanlaki ang mga mata ni Terence, nagulat. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako hiniling na gawin ito? Hiniling ko nga sa iyo na gawin ito, ngunit kailan ko sinabi na dapat mong gamitin ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang paalisin lason sa apoy? Tanong ni Elder Zhao. Kung hindi ko gagamitin ang unang antas, dapat ko bang gamitin ang pangalawang antas? Pumunta ako sa Chi Deviation dahil sa pangalawang antas, sagot ni Terence. Hindi ba ito ay pagpapakamatay kung gagamitin ko ang pangalawang antas? Hindi ba't nag-misfire ka na? At saka, tiyak na binigyan ka ng antidote ng mga tao sa labas para sugpuin ang iyong Chi Deviation. Nalampasan mo na ang pangalawang layer ng tempered body at ang maagang yugto ng foundation establishment cultivation, kaya hindi ka na magkakaroon muli ng Chi Deviation. At least, hindi ka magkakaroon ng Chi Deviation sa parehong dahilan. Ang fire poison true Chi na ito ay resulta ng paglihis ng Chi mula sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Gusto mo bang gamitin ang unang yugto para maalis ito? Imposible kahit tanga ka. Og. Pinunasan ni Terence ang pawis sa kanyang noo, medyo nahihiya. Sa totoo lang, hindi niya naisip ito noon pa man. Ang lason sa apoy ay sanhi ng paglihis ng Chi sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Paano ito maitaboy sa unang yugto? Hindi katakataka na hindi ito natatakot at nagkaroon pa ng intensyon na lumaban. Maling heart technique pala ang ginamit niya. Kung gayon, bakit hindi mo ako pinaalalahanan noon o pinigilan ako sa mga walang kwentang bagay? Malungkot na sabi ni Terence, nag-aaksaya ng kalahating oras sa pagsisikap. Hindi ako nangahas na istorbohin ka nung naglilinang ka. Natakot ako na kung ipaalala ko sa iyo, mapunta ka muli sa Chi Deviation at hindi ito magiging katumbas ng halaga. Seryosong sabi ni Elder Zhao. Hindi nakaimik si Terence. Lagi siyang kinakausap ni Elder Zhao nung nagsasanay siya, ngunit natatakot siya ngayon. Ngunit naintindihan ni Terence nagkaroon siya ng mental trauma mula sa kanyang paglihis sa Chi kanina at ayaw niyang may mangyari muli.
Matapos magpahinga ng ilang sandali, sinimula ni Terence na i-channel muli ang sining ng Dragon Mastery, ngunit sa pagkakataong ito, ginagamit niya ang pangalawang yugto. Hindi pa siya masyadong pamilyar dito, kaya kailangan niyang damhin ito habang iniikot ng mabuti. Bago siya maging pamilyar dito, kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya na huwag hawakan ng laso ng apoy. Tungkol naman sa fire poison na chi, hindi ito hinawakan ni Terence, kaya natural na hindi sila nag-abala sa ginagawa ni Terence. Pagkaraan ng halos isang araw, ganap na na-master ni Terence ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ito ay hindi isang maliit na tagumpay, ngunit hindi bababa sa maaari niyang gamitin ito ng malaya. Walang plano si Terence na gumawa ng anumang pag-unlad sa kanyang pagsasanay bago paalisin ang lason sa apoy. Dahan-dahan, sinimulan ni Terence na gamitin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang gabayan ang chi sa kanyang katawan upang balutin ang lason ng apoy. Sa sandaling ito, isang bagay na ikinagulat ni Terence ang nangyari. Ang dating mayabang na lason sa apoy ay naging natatakot at magalang nang makaharap ito sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Wala itong kayabangan noon. Tuwang-tuwa si Terence na nakita na sayang niya ang kalahating oras kung ginawa niya ito ng mas maaga. Ang fire poison na chi ay nakabalot sa chi ni Terence at sa patnubay ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, nagsimula itong gumalaw ng mabagal kahit na ayaw. Ang pagbabagong ito ay nagpasaya kay Terence. Bagamat napakabagal ng paggalaw ng poison fire, buti na lang nakagalaw ito. Mula sa hitsura nito, ang apoy ng lason ay na-mutate mula sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, ngunit hindi nito napigilan ang ikalawang yugto ng purong chi. 1848. Sa wakas, ang maliit na bola ng lason sa apoy na chi ay ipinadala sa dulo ng mga meridian sa kanang palad ni Terence, at sinimulan niyang ilipat ang pangalawang bola ng lason sa apoy na chi. Sa nakaraang karanasan, mas pamilyar siya dito sa pagkakataong ito. Napakabilis, ang pangalawang bola ng lason ng apoy na si Chi ay itinulak din sa dulo ng kanyang kanang palm's meridian na sumanib sa nakaraang bola ng lason ng apoy na Chi na bumubuo ng mas malaking bola ng lason ng apoy na Chi. Pagkatapos nito, susunod na lang siya. Hanggat siya ay may tiyaga, magagawa niyang tipunin ang lahat ng lason ng apoy na totoong Chi sa kanyang katawan. Bumalik si Leon sa Hidden House York, medyo nanlumo. Hindi siya sinisi ni Alfred York, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaunting panghihinayang sa pagkawala ng isang pagkakataong may Diyos na tulad nito. Pagkatapos noon, pinuntahan muli ni Alfred ang matanda at sinabi sa kanya ang lahat. Kahit sayang, tama ang ginawa mo. Tumango ang matandang elder at seryosong nagsabi kung talagang nasugatan si Leon. Hehe, hindi rin makakatakas dito ang bahay namin ni York. Oo. Tumango si Alfred, pero hindi ba medyo sayang na sumuko na lang sa paghahanap kay Terence? Nakakalungkot na sumuko, ngunit sa kapangyarihan ng aming nakatagong bahay na si York, napakahirap na makahanap ng isang taong nagtatago sa Starfield. Lalo na sa Amara Song at Hulyan sa gitna, mas mahirap para sa amin. Ngunit ang mga kalaban ni Terence ay hindi lang tayo House York, nandyan din ang Hidden House Hale at Hidden House Yu. Kung hahatakin natin sila at mahanap si Terence na magkasama, magiging mas madali. Sabi ng matandang ninuno. That chi gathering pill. Nag-aalala si Alfred na mapunta ang tableta sa kamay ng ibang tao. Siyempre hindi namin sasabihin sa kanila ang tungkol sa chi gathering pill, at kapag gumawa kami ng aming hakbang, maaari rin kaming gumawa ng kasunduan na sabay-sabay kaming tatlo na ipapadala ang aming mga masters kay Terence. Sa ganitong paraan, ang responsibilidad sa lahat ng tatlong panig ay magiging mas maliit at naniniwala ako na mas magiging masaya silang magtrabaho kasama kami. Sabi ng matanda sa bahay na si York. Sige, gagawin namin ang sinabi mo, ama. Sabi ni Alfred sabay tango. Huwag mong tingnan kung paano hindi nakipag-ugnayan ang pamilya mo sa dakilang elder noon, sinong tagong bahay ang hindi matalinong tao. Bagamat wala na ang mga pananakot ng dakilang elder at ng taong iyon, naghihintay pa rin ang mga taong ito kung ano ang nangyayari. Si Leon ay lumabas para mamasyal at hindi naakit ng anumang gulo, kaya hindi na sila makapaghintay na lumabas at tingnan. Nagpadala si House York ng mensahe sa kanila na hinihiling sa kanila na hanapin si Terence ng magkasama. Natural, sasang-ayon sila dito. At kaya, ang hidden house na ikaw at ang bahay ng mga tao ni Hale ay pumunta lahat sa Starfield City at nagsimulang hanapin si Terence sa karamihan. Siyempre, ang lahat ng ito ay ginawa sa dilim.
Pagkatapos ng lahat, si Amara ay ang kapitan ng pangkat ng kriminal na investigasyon. Kung ginawa nila ito ng hayagan, tiyak na malalaman ang Amara Song. Kung ang Amara ay nakipag-ugnayan kay Terence, ipapaalam niya kaagad kay Terence at sa iba pa na ginagawang mas alerto sila. Mas mahirap pang hanapin ang mga bakas ni Terence. Ito ay isang mahirap na oras at sina Cheryl at Yasi ay nagtrabaho ng husto araw-araw, ngunit sila ay masaya. Kahit napagod siya at masakit araw-araw, nag-enjoy siya. Sa tuwing nakatagpo sila ng isang lumang telepono o kagamitan sa bahay, sila ay tuwang-tuwa, puno ng enerhiya, at magpapatuloy sa susunod na target. Ang tunog ng baboy na Skybolt ang naging motibasyon nila. Gayunpaman, kahit na mahirap, nagawa niyang makaipon ng sapat para sa mga gastusin ni Terence sa pagpapagamot at para rin sa mga gastusin sa medikal ni Pablo. Maglilipat siya ng 10 hanggang 20,000 dolyar kay Tio Fredo halos bawat 2 o 3 araw. Kahit si Uncle Fredo ay hindi makapaniwala kung gaano sila kabilis kumita ng pera. Kung hindi niya lubos na kilala sina Cheryl at Yasi, iisipin niya na nasa malilim na negosyo sila. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang babaeng ito ay kailangang magbayad para sa mga medikal na bayarin ni Terence at makaipon ng 5 hanggang 10,000 dolyar sa isang araw sa parehong oras. Ano ang kailangan nilang gawin? Kung sila ay mga white-collared na manggagawa mula sa isang malaking kumpanya, ayos lang. Gayunpaman, wala silang karanasan sa lipunan at walang edukasyon sa kolehiyo. Aling kumpanya ang maaari nilang puntahan para makuha ang sweldong ito? Pero kung ayaw pag-usapan ni Cheryl at Yasi ang tungkol dito, hindi magtatanong si Uncle Fredo. Alam niya na sina Cheryl at Yasi ay hindi mga walang kwentang tao. Malapit na ang kita ngayon. Malapit na sa 20,000 dolyar. Hindi napigilan ni Cheryl ang mapangiti, hindi siya magiging emosyonal kung kumita siya noon ng 20,000 dahil ang mga industriya ng Pablo ay kumikita ng napakaraming pera araw-araw na ang 20,000 ay wala. Ngunit ngayon, tuwang-tuwa siya sa 20,000 dolyar, pera ang makapagliligtas kay Terence at sa buhay ng kanyang ama. Sobrang saya ko. Skybolt Pig, napakalakas mo. Kukuha ako ng shield bro para i-level up ka muna para makapag-level up ka bago si General Wilson. Hindi naman ito gumastos ng pera kaya wala siyang pakialam na mangako. Gayunpaman, yun lamang ay sapat na upang mapasaya ang baboy ng Skybolt. Si General Wilson, sa kabilang banda, ay medyo nanlumo. Ako ang malaking senior na kapatid at ikaw ang pangalawang junior brother, ngunit ngayon ang malaking senior na kapatid ay mas mabagal kaysa sa pangalawang junior brother. GG. Ang Skybolt na baboy ay tumingin kay General Wilson ng may pagmamalaki at pinagpag ang kanyang maliit na katawan sa harap ni General Wilson na parang nagpapakita. Ang sumunod na hakbang ay tipunin ng apoy na lason sa kanyang puso at ulo sa kanyang kanang palad. Napagtanto niya na ang kanyang matagal nang nawala na koneksyon sa labas ng mundo ay naibalik. Hindi pa siya magising pero ramdam na ramdam niya ang sitwasyon sa labas ng katawan niya. Hindi man lang nagulat si Terence, ginamit niya ang kanyang puso at ulo para kumonekta sa labas ng mundo, pagkatapos ng lahat at ngayong wala na ang lason sa apoy, natural lang na makakonekta siya sa labas ng mundo. Siya ay nasa isang hindi pamilyar na silid at ang palamuti ay luma at pagod, masasabi mo pa na walang kahit isang palamuti sa silid. Siya ay nakahiga sa isang luma, sirang metal na natitiklop na kama at sa tabi ng kama ay isang luma, pagod na mesa na may ilang damit at mga gamit na pambabae. Masasabi ni Terence sa isang tingin na sila ay kay Cheryl at Yasi. Sa tabi ng folding bed ay may floor mattress. Ang tinatawag na floor mattress ay isang kutson at kumot na inilatag sa lupa para matulog ang mga tao. Marahil ay doon natulog sina Cheryl at Yasi at hindi maintindihan ni Terence kung bakit siya natutulog sa ganitong sira-sirang lugar. Ang lugar ay malinis at walang batik, ngunit ito ay masyadong luma at sira, hindi ito maihahambing sa West Star Village. Si Terence ay walang mahanap na katulad sa kanyang mga alaala. Hindi nagtagal ay nakarinig si Terence ng mga yabag sa labas ng kanyang silid kasama ang masasayang boses ni na Cheryl at Yasi. 1849. Cheryl sis, hindi ako makapaniwala na ang lumang laptop ay naibenta ng mahigit 2,000 dolyar sa isang sirang hard drive lang. Akala ko ilang daan lang ang nakaraan pero nalampasan na natin ang 20,000 ngayon. Excited na sabi ni Yasi. Oo, ngunit sa kabutihang palad, mayroon kaming maraming taon ng relasyon ni Lola Sullivan.
Kung hindi, hindi namin maiintindihan kung nagsinungaling sa amin ang mga mamimili ng mga second-hand na electronic na produkto. Tuwang-tuwa rin si Cheryl. Ang kita ngayon ay lumampas sa kanilang budget. Hindi maiwasan ni Terence na ma-curious anong klaseng laptop ang ibebenta ng 2,000. At sino si Lola Sullivan? Kagad pagkatapos, pumasok sa silid sina Cheryl at Yasi. Ang unang bagay na ginawa nila ay suriin ang kalagayan ni Terence. Matapos matiyak na maayos si Terence, tumango sila bilang maluwag. Yasi, kukuha ako ng gamot, maligo ka muna. Sabi ni Cheryl. Okay. Paano ito makukuha ng malinis na pambihira na sina Yasi at Cheryl kung sila ay marumi mula sa pag-aalis araw-araw? Buti na lang at may makalumang water heater ang bahay ni Lola Sullivan para paliguan kaya sila ay maliligo at matutulog tuwing gabi pagbalik nila. Siyempre, pagkatapos maglaba at magsuot ng maruruming damit kinabukasan, madumi pa rin sila, pero at least nakakatulog sila ng maayos sa gabi. Dahil sa amoy ng gamot, maliligo muna si Yasi at maliligo si Cheryl pagkatapos gawin ang gamot. Sa ganitong paraan, maaaring i-on ng dalawa ang pampainit ng tubig o hindi ito makakapagbigay ng sapat na tubig para sa 2 tao sa isang pagkakataon. Mas naging kakaiba si Terence nang makita niya kung gaano sila kadumi. Anong ginagawa nila? Gayunpaman, ngayon lang naramdaman ni Terence ang labas ng mundo. Hindi niya magawang magtanong tungkol dito kapag gising siya, kaya ibinaon na lang niya ang mga tanong sa kanyang puso. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay si Yasi ay nagsimulang maghubad ng kanyang damit pagkalabas ni Cheryl sa silid. Sa isang kisap mata, hubot-hubad na siya. Kumukulo ang dugo ni Terence. Bagamat nakita na niya noon si Yasi na nakahubad, napagtanto ni Terence na ang paggamit ng kanyang perception upang makita ang labas ng mundo ay mas malinaw. Saglit lang niya itong nakikita noon, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang lahat. She yelled, "Bro, after she's done with her shower, tutulungan kitang maglinis." Matagal ka nang hindi naliligo. Hindi alam ni Yasi na nararamdaman ni Terence ang kanyang presensya, kaya pumunta siya sa tabi ni Terence. Kagad, naramdaman ni Terence na hindi na niya kinaya. Pinainit ni Yasi ang kanyang katawan ng labis at ang laso ng apoy na kontrolado na ay nagsimulang gumalaw muli. Tumalon si Terence sa nakita at mabilis na pinutol ang koneksyon sa labas ng mundo. Maganda si Yasi, ngunit malamang na masisiraan siya ng bait kung titingnan siya muli. Hindi na siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Phew! Kinaalma ni Terence ang sarili at pinakalma ang sarili. Palaging may kutsilyo sa ulo ng pagnanasa at muntik na siyang mapunta sa chi deviation muli. Natakot pa rin si Terence. Ano bang problema mo? Kakaibang tumingin si Elder Zhao kay Terence, hindi maintindihan kung bakit siya humihinga ng napakabigat. Wala lang. Walang mukha si Terence para sabihin sa kanya ang kanyang nakita. Sa isang mapait na ngiti, nagmamadali siyang nagpatuloy sa pagsisikap na itulak ang laso ng apoy na true chi sa mga meridian ng kanyang kanang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Terence na may nagbubuhat sa kanyang katawan sa labas. Dahil sa curiosity, itinigil ni Terence ang pagpapalabas ng lason sa apoy at ginamit ang kanyang perception para suriin ang sitwasyon sa labas. Nalaman niyang tinutulungan siya ni Cheryl na tumayo ng dahan-dahan at naglalagay ng isang mangkok ng pinakuloang gamot sa kanyang bibig. Hindi alam ni Terence kung ano ang lasa ng gamot o kung ito ay mainit o hindi. Ginamit lang niya ang kanyang perception para makipag-usap sa outside world at kung maamoy niya ang gamot, ibig sabihin ay gising na siya. Natarante si Terence ano ang lugar na ito. Magsisimula na ang paaralan at hindi pa nagigising si Terence. Hindi tayo makakapag-report. Mapait nang umiti si Cheryl, sana magising na si Terence. Oo, kung hindi, kailangan nating mag-scrap pick sa natitirang bahagi ng ating buhay. Bagamat mayroon tayong skybolt na baboy, nakakakuha tayo ng magagandang bagay araw-araw. Tumango si Yasi. Ito ay isang mahirap ngunit kasiya siyang panahon, Yasi. Sa wakas ay may magagawa tayo para kay Terence. Sabi ni Cheryl. Tama, naiintindihan ko sa mga araw na ito kung gaano kahirap para kay Tito Cho na kumita ng pera. Tumango si Yasi, pero kapag bumuti na si Shield bro, magiging maayos na ang lahat. Mabubuhay ulit tayo sa buhay ng isang miss. Hindi nakaimik si Cheryl. Lalong nalilito si Terence habang nakikinig sa usapan ngunit hindi siya makapagtanong.
Nahulaan na lang niya sa usapan na tila mahirap ang buhay ng dalawang ito, mga scrap picker sila para mabuhay at ang kakaiba ay ginagamit nila ang skybolt na baboy sa scrap pick. Hindi nakakagulat na nakakakuha sila ng 20,000 dolyar na halaga ng basura araw-araw. Ito ay isang astronomical na numero para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa baboy na may kakayahan sa pangangaso ng kayamanan, ito ay wala. Maaari pa itong makahanap ng mga kayamanan, pabayaan ang mga mahalagang lumang bagay na ito. Sandaling nagkwentuhan pa ang dalawa bago naligo si Cheryl. Pinutol ni Terence ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, magkakaroon siya ng chi deviation kung makikita niya ang miss pagkatapos makita si Yasi. Maya-maya ay natapos na rin si Cheryl na maligo at kumuha ng palanggana ng tubig. Siya at si Yasi ay pinunasan ang mukha at mga kamay at paa ni Terence, hindi hawakan ng iba pang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Napahiya si Yasi, pero si Miss. Dumaan ang mga araw ng mapayapa. Dahan-dahang itinaboy ni Terence ang laso ng apoy sa kanyang ulo at puso, at kitang-kita ang epekto nito. Naniniwala si Terence na kung patuloy siyang magsisikap, hindi na siya malalayo sa araw na siya ay magising. Sa panahong ito, may naisip din si Terence bakit nandito sina Cheryl at Yasi. Mula sa kanilang chit-chat, naunawaan ni Terence na si Pablo ay bangkarota at gayon din si Fatty Boy. Hindi lamang sila ay walang pinagkukunan ng kita, ngunit si Leon mula sa bahay na si York ay pagkatapos din ng kanyang buhay. Dahil dito, maaari lamang silang tumira sa bahay ni Lola Sullivan at Scrap Pick para mabuhay. Mabuti na lang at walang pumapansin sa mga babaeng ito na namumulot ng mga scrap at malamang na hindi akalain ni Leon at ng iba pa na ang dating panganay na miss ay gagawa ng mga ganoong bagay. Ang pangangalaga ni na Cheryl at Yasi ay nakaantig sa puso ni Terence. Hindi niya akalain na kaya pala ni miss ang hirap at sakripisyo. 1850. Palasyo ng Yelo. Bagamat ang Ice Palace ay walang mapagkukunan ng impormasyon tulad ng Shadow Group at ang kanilang pagkakaibigan sa Hidden House Duran ay nasira, ang katotohanan na ang paglihis ng chi ni Terence ay kilala sa lahat ng mga nakatagong bahay ay nakarating pa rin sa pandinig ni Althea. Sectmaster, ano sa tingin mo? Dapat tayong tumulong? Matapos matanggap ni Queen ang balita, agad nitong sinabi sa Althea. Tulong? Tulong sa ano? Huwag mong sabihin kay Trixie ang tungkol dito, sabi ni Althea. Kung gayon, paano kung si Terence ay nasa panganib sa pagkakataong ito? Tumigil si Queen. Nasa panganib? Kung hindi man lang niya makayanan ang ganoong kaliit na panganib, hindi siya karapat-dapat kay Trixie. Mas mabuti kung mamatay siya para hindi siya maging pabigat kay Trixie. Direktang tinanggihan ng Althea ang mungkahi ni Queen. Sa katunayan, may isa pa siyang hindi nasabi at nakakahiyang sabihin. Kung ganito kaina si Terence, bakit gusto niyang pakasalan siya bilang kanyang munting asawa? Napakasama ng loob ni Althea sa panunukso ni Terence noon. Siya ay isang Sky-class late phase pick, ang pinuno ng isang sinaunang sekta, ngunit naantig siya ng isang Earth-class early phase, nagbanta pa siya na gagawin siyang maliit na asawa. Ang Althea ay isang napaka-vengeful na tao. Dahil napakalakas mo, dapat mong harapin ang iyong sarili. Umiling si Queen at hindi na nagsalita pa kung tutuusin, si Althea ang namamahala ngayon at si Trixie ay hindi pa tagapagmana at hindi rin siya ang Sectmaster. Ang lambak ng niebe. Sa wakas ay napagtanto ng Grand Elder na may mali. Bagamat sinubukan ni Josephine ang kanyang makakaya na itago ang katotohanan na nakalimutan na niya si Terence, ang Grand Elder ay isang makapangyarihang figure pa rin. Si Josephine ay isang bagong tagapagmana, wala pa siyang lakas. Masasabi lamang na ang landas ng paglilinang ni Josephine ay hindi na magkakaroon ng anumang mga hadlang. Ang mga hadlang na kinakaharap ng ibang tao sa kanilang paglilinang ay wala na para kay Josephine. Ang pagtanggap ng mana ay kapareho ng pagkakaroon ng pangangatawan ng Sky-class late phase pick at maaari pa niyang gawin ang hakbang na iyon. Kaya't hanggat nagsanay si Josephine ng maayos, maaabot niya ang Sky-class late phase pick. Siyempre, si Josephine ay napakabata pa sa mata ng Grand Elder at hindi nagtagal ay nalaman ito ng Grand Elder. Hindi ka uminom ng herb liquid? Bumilis ang tibok ng puso ng Grand Elder habang nakatingin kay Josephine. Ako. Hindi ko ginawa. Umiling si Josephine, hindi na nag-abala pang itago ang anuman. Ang Grand Elder ay tumingin kay Josephine, ang kanyang puso ay puno ng galit at kalungkutan, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Umalis na si Terence at kahit na makagawa pa siya ng isa pang bote ng herb liquid, wala itong epekto sa Josephine kung wala ang dugo ni Terence. Kahit nagalit ang Grand Elder, wala siyang magagawa para iligtas siya. Buntong hininga. Pagkatapos ng kalungkutan at galit, hindi napigilan ng Grand Elder na mapabuntong hininga. Binigyan mo ba si Terence ng gamot ng damo? Oo, gusto kong kalimutan na niya ako. Ayokong makita niya ang walang puso kong side. Mahihirapan siya. Tumango si Josephine at mariing sinabi. Bakit hindi mo sinabi kanina? Kung gusto mo, gagawa ako ng isa pang bahagi ng herb liquid. Walang magawang umiling ang Grand Elder at sinabing. Hindi ako umiinom. Gusto ko siyang maalala magpakailanman. Gusto kong alalahanin ng mga araw na magkasama tayo. Ito ang magiging pinakamahalagang alaala sa buhay ko. Ayokong kalimutan sila. Umiling si Josephine. Hindi na ako magkakaroon nito. Itatago ko ito sa aking puso magpakailanman. Walang sino man ang makakaalis nito. Ang determinasyon ni Josephine ay nagpakilos sa Grand Elder. Alam niya kung gaano kaitigas ang tila mahinang babaeng ito. Siya ay lumuhad sa nyebe sa loob ng 15 araw na iniisip ang kamatayan sa kanyang isipan. Ang kanyang determinasyon ay walang kapantay. Kaya, alam ng Grand Elder na hindi na niya kailangan pang hikayatin siya. Nakapagdesisyon na si Josephine, kaya walang saysay na subukang hikayatin siya. Bukod pa rito, hindi na nanganganib si Terence sa paglihis ng chi. Ang Grand Elder at ang iba pa ay ang nagmamakaawa kay Josephine. Kung magpasya si Josephine na sumuko sa kanyang paglilinang, ang Grand Elder ay luluha. Ngunit kailangan mong malaman na kung mayroon kang damdamin sa iyong puso, ang landas ng pagsasanay ng walang emosyon na pamamaraan ay puno ng mga hadlang at maaari kang mabaliw. Mahirap talaga. Para talaga sa ikabubuti mo na hinayaan kitang ubusin ang likidong panggamot ng walang pusong damo. Bumantong hininga ang Grand Elder. Alam ko, ngunit pinahahalagahan ko ang iyong mabait na intensyon, ngunit sa palagay ko ay dapat kong kontrolin ang demonyo ng aking puso. Sabi ni Josephine, kung tutuusin, magiging maayos ang landas ng paglilinang ng tagapagmana. Bukod dito, hindi ba nakamit ng tagapagtatag ng sekta ang dakilang daw ng hindi umiinom ng panggamot na likido ng walang kabuluhang damo? Ito. Hindi napigilan ng Grand Elder na ngumiti ng mapait at iwinagayway ang kanyang kamay. Fine. You have the hidden icy heart jade bone physique just like the founder. You can't be measured with common sense. Huwag na nating pag-usapan ito sa hinaharap. Maraming salamat, Senior. Tuwang-tuwa si Josephine. Hanggat hindi siya pinipilit ng Grand Elder na kalimutan si Terence, maayos ang lahat. Kung tungkol sa paraan ng pakikipag-usap ni Josephine sa Grand Elder, ito ay ayon sa kagustuhan ng Grand Elder. Tinawag niya itong Senior sa halip na Master. Pagkatapos ng lahat, kahit na itinuro ng Grand Elder kay Josephine ang walang pusong spell, tumatanggap lamang siya ng mga disipulo sa ngalan ng Ancestral Master. Ang magiging posisyon ni Josephine sa hinaharap ay ang Grand Elder, isang pag-iral na hihigit kay Zuli at sa kanya, ang Grand Elder. Kaya, hindi talaga siya nang ahas na tawaging Master, kaya't Senior na lang ang ginamit niya sa halip. Kapag nakapasok na si Josephine sa Sky Class Late Phase Peak, sila ay nasa parehong henerasyon. Ang iyong mga magulang ay nagtungo na sa lambak ng nyebe at nanirahan na. Maaari kang pumunta at makita sila sa iyong mga pahinga sa pagtatanim. Sabi ng Grand Elder. Ano? Nandito na ba si Mama? Mas masaya si Josephine. Oo, kasalukuyan silang nagpapahinga sa mga guest room. Inayos ko na magkaroon sila ng hiwalay na courtyard. Kapag tapos na ang paglilinis, maaari na silang lumipat. Napaka-espesyal din ng mga katawan ng iyong kapanganakan at inaampon, sabi ng Grand Elder. Ito ay normal na mga katawan ng yelo. Bagamat sila ay kasad, kung maglilinang sila gamit ang mga espesyal na uri ng yelo na sining ng Snow Valley, tiyak na maabot nila ang Mystic Class sa kanilang buhay, at ang kanilang mga habang buhay ay lubos na mapapahaba. Maraming salamat, Grand Elder. Si Josephine ay parehong nagulat at natuwa sa balita siya ay tumakbo sa guest room pagkatapos magpasalamat sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang pagkawala, ang Grand Elder ay bumantong hininga ng walang magawa at bumulong sa kanyang sarili, icy heart at jade bones, ang walang emosyon na sining ay ang linangin ng puso. Paano ka magiging walang emosyon kung masyado kang nagmamalasakit sa pamilya at pagmamahal?
Gayunpaman, si Josephine ang tanging pag-asa ng Valley. Hindi siya napigilan ng Grand Elder kahit na siya ay naiinis. Wala siyang magagawa kung tumigil siya sa paglilinang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.